pagkatapos banggitin ni Baste Duterte ang mga katagang ito. Marcos! Kanawa ne! Wala ka diya kung wala sila! Tila hindi niya nakikita ang dami ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos at aabot ito ng milyon-milyon. Halika ating pag-usapan. PBBM supporters nagpapakita na. Mga PBBM supporters aabot pa rin ng milyon. Ang iba'y lumabas sa tahimik na lungga at pumunta sa mga campaign rally ng alyansa sa Bagong Pilipinas. At bakit ang mga binabatong salita ni Baste ngayon ay bumabalik sa kanya at sa kanyang ama? Marcos! Kanawa ne! Wala ka diya kung wala sila! Tinuring mong kaibigan, isinukli sa iyo ay kaso. Binigyan mo ng tiwala, binigyan ka ng posas. Mga katagang maanghang na binitawan sa prayer rally at birthday ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ngunit kung ating babalikan ang mga binanggit ni FPRRD sa Quad Committee hearing, ito ang kanyang sinabi. Halika atin itong panoorin, kaibigan. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Ironically, tila wish granted ang binanggit ni FPRRD dito. Mabigat ang mga linya na binitawan ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa harap ng libo-libong Davaoenyo noong ika-80 na kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero teka, bakit para mas matimbang ang hinanakit kaysa sa selebrasyon? Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isipin mo, isang kaibigan na tinulungan mong makaupo sa pinakamatas na pwesto, ngunit sa bandang huli daw, ikaw ang sinasakripisyo. Habang umalingaw-ngaw ang mga linya ng rap ni Shirba at Datolia, huwag kang magbingi-bingihan, di ka na gusto ng bayan, yung taong tinayod mo ang tunay namin kailangan. Ngunit kung ating makikita, mga kaibigan, mahal ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Davaoenyo were in fact kakatapos lang ng isang napakalaking project nito sa Davao, kung saan 7,200 na residential units ang handa nang iokupa para sa mga taga Davao. At ito ay may 72 na 5-story buildings na available na tirhan ng mga taga Davao. Ngunit sumabog ang hiyawan ng libu-libong Davaoenyo sa Recto at Rojas Avenues. Pero ang pinakamatinding revelasyon ay nang bumagsak ang mga salitang, "This Marcos is really acting like a Marcos. You were supposed to be outmoded already." Ito ba ang simula ng pagbaliktad ng Davao kay Pangulong Bongbong Marcos? Pero teka, may dahilan kung bakit hindi pa tapos ang laban. Habang patuloy na binabantaan ng kampo ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik namang umusbong ang milyong-milyong supporters ni Marcos sa iba't ibang sulok ng bansa. Hindi sila maingay sa social media, hindi sila pumapasok sa mga drama ng politika, pero sa tuwing may campaign rally ng alyansa sa Bagong Pilipinas, puno, siksikan, at di mahulog ang karayom ang bilang. Dagdag mo pa dito ang milyong-milyong supporters ng Pangulong Bongbong Marcos sa social media at sa mga tahimik na tahanan. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa isang survey na ibinalita, 51% ng mga Filipinos
ay pabor sa pagiging accountable ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war deaths at 25% lamang ang nag-disagree. Ito'y ayon sa PNA News. Nakikita naman natin na hindi binabaliwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-Davao, where in fact sinabi natin kanina, 4 na gusali na may 7,200 residential units sa Davao City ang handa ng tirahan sa ilalim ng pabahay program ng Marcos administration. Pero sapat na ba ang pabahay para burahin ang tinik ng pagkakakulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Ito ang nating nasabi mga kaibigan. Diba sabi ni Digong mismo ang hamon noon sa ICC na paimbestigahan siya, na ayon din sa video na ating napanood. At habang sa Davao ay nanatiling solid ang pagsuporta sa pamilyang Duterte, sa buong bansa naman ay lumalakas ang pwersa ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Milyon-milyon pa rin ang sumasama sa kanya, tahimik pero solid, habang ang mga Duterte ay sumisigaw sa kanilang baluarte. Ang alyansa sa Bagong Pilipinas ay patuloy na binubuo ng hindi matitinag na suporta sa iba't ibang panig ng bansa. At meron akong nakitang post kaibigan na ito, Marcos wala ka dyan kung wala ka nito, na tumutukoy siguro sa mga taga Davao na sa kanilang bilang na sinasabing 300,000, ngunit sabi ni Bongo ay 30,000 lamang ito, at gayon din sabi ng mga pulis na 30,000 lamang ang bilang. At isa pang ironic na tanong, ano bang meron sa Davao na wala si Pangulong Bongbong Marcos? Pansinin natin ang mga photos na ito na nagbabalita patungkol sa mga anomalya sa Davao City. Ito pa. Tingnan nyo pa ito. Hindi ba tila bumerang ang patama ni Basti Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos? Kaya naman, lagi nating tatandaan mga kaibigan na anuman ang mangyari, magpakita tayo ng kabutihan sa ating kapwa kahit na masama ang kanilang binabanggit sa atin, na katulad ng ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya maingay, tahimik lang, at hinahayaan niya na ang kabutihan ang manaig. Kaya naman kaibigan, tila isang chess game ang politika ngayon, Duterte versus Marcos. Pero sa larong ito, hindi laging ang malakas ang nananalo, kundi ang may tamang estratehiya, at hindi lang may tamang estratehiya, kundi ang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, kanino ka kakampi? Have mercy, O God. Awit 146 verse 3. Huwag kayong magtiwala sa mga prinsipe o sa anak ng tao na walang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan sa politika at hidwaan ng mga makapangyarihan, madalas nating ilagak ang ating pag-asa sa mga lider ng tao. Iniisip natin na sila ang makakapagbigay ng pagbabago, proteksyon at kaayusan. Pero ang banal na kasulatan, ang Biblia kaibigan, ay malinaw. Huwag magtiwala sa prinsipe o sa sinumang anak ng tao na walang kakayahang magbigay ng tunay na kaligtasan. Ang Davao man ay sumusuporta kay Duterte, at ang bansa naman ay patuloy na nagbibigay ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ang tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa sinumang lider. Ang pagbabago ng bayan kaibigan ay hindi nakasalalay sa pangalan ng sinuman sa intablag ng politika, kundi sa ating Panginoon Jesucristo lamang. Sa Kanya ay may tunay na kaligtasan. 1:14 verse 6. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Siya ang tanging prinsipe ng kapayapaan, Isaiah 9 verse 6, na nagbigay ng kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa kasalanan kaibigan. Ang mga pangako ng tao ay pwedeng mapako, ngunit ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo ay walang hanggan at matatag. Kaya naman ano ang aral dito? Kapag ang puso natin ay masyadong nakatuon sa politika at sa tao, nawawala ang ating focus sa ating Panginoon Jesucristo. Kaibigan, ang ating Panginoon Jesus lamang ang may kakayang magbigay ng tunay na pagbabago sa puso ng tao at sa ating bansa. Maaari tayong lumaban para sa hustisya,
Maaari tayong sumuporta sa mga lider, pero hindi natin dapat kalimutan na ang tunay na kaligtasan, kaibigan, at ang pag-asa ng bayan ay nasa kamay ng ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na ikaw po ang hari ng aming buhay. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo, ituro niyo po sa amin na magtiwala lamang sa iyo. Alisin niyo po ang takot, galit at pagkakawatak-watak sa aming puso. Turuan niyo po kaming mahalin ang aming kapwa at ipanalangin ang aming bayan. Ikaw lamang ang aming pag-asa at ng aming bansa ngayon, at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming kinabukasan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa patuloy po ninyong pag-aalaga sa amin at patuloy niyo pong alagaan ang lahat ng mamamayang Pilipino, ang mga Duterte, gayon din ang lahat ng tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumampalataya sa inyo, sa aming Panginoon Kristo, na siyang aming tanging pag-asa at tanging tagapagligtas ng aming bayan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa patuloy po ninyong pagdinig ng aming mga panalangin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa patutumasamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.